Inilalahad po ngayon sa atin ng mga pagbasa para sa ikalawang linggo ng Kwaresma ang kahalagahan ng pakikinig, natutukoy sa buong pusong pagsunod sa utos ng Diyos. Sa unang pagbasa ay narinig natin kung paanong pinagpala at naging pagpapala si Abraham para sa marami. Ito'y sapagkat natuto siyang sumunod, tumalima sa kalooban ng Diyos. Subalit, ganun pa man, makikita natin nakalakip nito ang mga hamon. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos sa kabila ng mga sakripisyo na kailangan niyang gawin. Kailangan niyang iwanan ang kanyang sariling tahanan, ganun din ang kanyang mga ari-arian. Kaya nga, dito pa lang sa unang pagbasa, makikita na natin na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, bagamat may kalakip na mga paghihirap at pagsasakripisyo, ay nariyan din naman palagi iyong walang hanggang pagpapala at pagbibigay ng kalakasan ng Diyos. Kaya nga sa kabila ng mga paghihirap, sabi ng unang pagbasa, Abram went as the Lord directed him. Mga kapatid, ito rin ang panawagan sa atin ng Ebanghelyo, ang maging masunurin sa ating Panginoong Hesus. Kaya, kung makikita natin sa ating Ebanghelyo, nakita natin yung presensya ni Moses at ni Elijah. Patunay na ang ating Panginoon ay siyang katuparan ng mga hula ng mga propeta at siyang nagbigay buhay sa batas na ibinigay ng Diyos kay Moises. Kaya nga, ganun na lang din ang panawagan ng Diyos, no? Na pakinggan natin si Jesus. Pakinggan natin ang ating Panginoong Jesus. Kung titignan natin yung kasalukuyang panahon na ating ginagalawan, para bang napakarami na yung hindi interesado na pakinggan yung kanyang kapwa. Kahit minsan sa loob ng pamilya, parang wala na yung pagnanais na makinig, no? Nakatutok na yung bawat isa doon sa gadget na meron sila, no? Doon na sila nakatutok. Hindi na sila nag-uusap. Kahit magkakasama sila, wala nang nangyayaring pag-uusap. Para silang lumilikha ng sarili nilang mundo kasama yung gadget na meron sila. At ang katotohanan ito ay tunay na nakalulungkot sapagkat hindi lamang ito nakakaapekto sa ating personal na buhay, subalit ganun din sa lipunang ating ginagalawa. Pansinin natin ang higit na nakalulungkot na katotohanan. Maraming tao na rin ang tila wala nang pakialam, wala nang tawag dito, no? Parang hindi na sila nagkakaroon ng pagnanais na pakinggan ang mga utos ng Diyos. Sa katunayan, parang baliwala na sa tao, sa ilan, no? Iyong utos na huwag kang makiapid. Diba? Kaya nga sa kasalukuyan, ang daming mga nasisirang pamilya. Nakapagtataka kung bakit kung sino pa yung may asawa, yung pa yung papatulan ng iba. Wala na silang pakialam. Wala na rin silang pakialam sa utos na huwag kang magnakaw. Kaya nga ang daming korupsyon, pandaraya. Ang epekto, lalong dumarami yung mahirap, lalong dumarami yung nagugutom. At tila wala na rin yatang kahandaang pakinggan ang utos ng Diyos na huwag kayong magsisinungaling. Sapagkat kung makikita natin, ang daming mga fake news, ang daming mga kasinungalingang ipinapalabas sa media. Kaya mismo ang mga kabataan ng bagong henerasyon ay nalilito. Ano ba yung totoo? At tila wala na rin yatang pagnanais na pakinggan ang utos ng Diyos na igalang ang ating mga magulang. Ang daming mga magulang na dinadala sa Home for the Aged. Pinapabayaan, sinisigaw-sigawan. Diba sa mga balita,
Yung mga nanay, yung mga tatay na pagkatapos palakihin ng kanilang mga anak, pinapabayaan na lang sila at hindi madalaw doon sa kanilang mga tahanan. Nakalulungkot ang katotohanan ito. No? Kaya nga napakagandang maging bahagi ito ng ating pagdiriwang paghahanda para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. No? Samantalang tayo ay nasa panahon ng Kwaresma. Isang mahalagang paalala sa kahalagahan ng pakikinig. Kailan nga ba tayo huling naglaan ng oras para pakinggan yung ating Panginoon? Ang ating ebanghelyo ay nangyari sa bundok. Sa bundok, karaniwang nagaganap ang pakikipagtagpo sa Panginoon. Makikita natin ang pananalangin ng ating Panginoon. Naglaan siya ng panahon upang pakinggan ang ating Panginoon. Nakapaglalaan pa ba tayo ng panahon para pakinggan ang Diyos? Anong anyo ng panalangin ang ginagawa natin? Baka naman ito'y tayo lamang ang palagi ang nagsasalita at nawawalan pa rin ng pagkakataong magsalita yung ating Diyos. Mga minamahal na kapatid, sa diwa ng panalangin, maging handa nawa tayong maglaan ng panahon, humanap ng pagkakataon sa araw-araw ng ating buhay, nakatagpuin ang ating Diyos at pakinggan ano ang Kanyang sinasabi sa atin. Kung maririnig lamang natin ang panawagan ng Diyos na pagbabalik loob. Pagbabalik loob sa Kanya na siyang pinagmulan ng buhay. Nang sa ganon, hindi tayo maalipin ng takot. Sapagkat ang isang taong palagi ang nakikinig sa Diyos, na handang sumunod sa Kanyang utos, ay hindi takot mawalan ng buhay dito, no, sa mundo, yung pansamantalang buhay. Sa halip, mas matatakot siyang mawalan ng buhay na walang hanggan dahil sa kawalan niya ng pagsusumikap na sumunod sa mga utos ng Diyos. Harinawa, sa katahimikan ng ating mga puso, makatagpo natin ng Diyos. Sa gano'y maganap ang pagbabagong anyo ng ating puso.